A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. In James chapter 4 verse 6 up to verse 10, babasahin ko po sa New Living Translation. And He gives grace generously, as the scriptures say. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Sabi ko ng verse 8, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up in honor. Ang Diyos po magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito po ang aking exhortation ay pinamagatan ko pong The Life of True Humility. Ito ay sobrang napapanahon sapagkat lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa kaliwa, punong-puno po ng kaguluhan. Sa ating bansa na lang po, sa ating gobyerno, laganap ang kahirapan o korupsyon, siraan, agawan ng posisyon at sariling kapakanan ang iniisip. Sa isang pamilya na puno ng awayan, bangayan, agawan ng lupain. Mga mana, how to solve or resolve conflicts between husband and wife? Paano masusolusyonan ang hidwaan ng isang magkakapatid sa isang iglesia? Christ's humility is the answer. Dito po sa aking binasa kanina in James chapter 4 verse 6 up to verse 10, begins and ends with a call to humility. Kaya yan po ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito, the life of true humility. Tatlong bagay lang po ang ating pong pag-uusapan. Number 1, definition of true humility. Number 2, mark of true humility. And number 3, the reward of humility. Punta po tayo doon po sa una. Definition of true humility. Humility is a character trait that reflects a realistic understanding of your strength and weaknesses. It means you can recognize your abilities without arrogance and embrace your limitations without harsh self-criticism. Humility comes from a place of confidence and self-awareness, not insecurity or false modesty. Kaya po, one of the most important aspect of godly character is humility. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, no one is born humble. Lahat po tayo ay ipinanganak na makasalanan. Kasama na po doon ay ang pride. Pero salamat po sa ating Panginoong Hesus na mismo siya ay Diyos, siya ay Lord, ngunit nagkatawang tao para hindi lamang tayo ay iligtas, kundi bigyan tayo ng isang halimbawa ng pagiging totoong lingkod niya. At talikuran ang sinful nature nating mga tao na makasarili o ma-pride. Jesus Christ is our greatest example of humility. Naalala niyo po ang John chapter 13 verse 14 up to verse 15? Ito po yung senaryo na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Noong panahon po na yon, ang gumagawa lamang po noon ay ang mga alipin. Ang paa
ang isa sa pinakamaruming parte ng katawan ng tao. At nung panahon po na yon, ang mga tao, ang mga disipulo ay nakasandalyas lamang. Wala pa hong carpet noon. Ibig sabihin, maalikabok, maduming talaga ang mga paa. Pero yun ang pinili ng ating Panginoong hugasan upang maging halimbawa, hindi lamang sa kanyang mga disipulo, kundi sa bawat isa po sa atin para makita natin ano ba ang tunay na lingkod ng Diyos. Christ's humility is not a sign of weakness, but a demonstration of profound strength and love, offering a model for believers to follow in their lives. The root word of humility is the Latin word humilis, which means lowly. Sabi nga po natin, lowly. Sabi ko ng Cambridge Dictionary, the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others. Kaya nga ho, sabi po ng isang presidente ng US, si Abraham Lincoln, sabi niya, nearly all man can handle adversity. But if you really want to test a man's character, give him power. Nabanggit ko lamang po yan sapagkat maraming mga tao ngayon, tumaas lang ang antas ng buhay, naging mayabang na. The root of all sin and rebellion is pride. And also pride is the root of many problems leading to conflict and selfishness. Pride is the opposite of humility. Mark of true humility. Ano raw ho ba yung marks of true humility? Nagbigay lang po ako ng ilang halimbawa. Number 1 is teachable spirit. It is a person who is willing to be led by the Holy Spirit. He is easy to approach. Tignan natin ang Proverbs chapter 15, verse 33. Sabi ron, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and humility comes before honor. Pagtaglay ang Christ's humility, at pag nagkakamali tayo, madali sa ating umamin ng pagkakamali at marunong magpatuwid. Yaan ay nangyayari po sa loob mismo ng ating tahanan at nakikita ng ating pamilya. Bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, bilang kapatid. Sa loob ng iglesia, bilang miyembro, bilang worker, bilang kapatiran. Sa inyo pong trabaho, mga kaopisina ay nakikita sana sa atin ang lahat ng mga bagay po na ito. Nakikita nga po ba sa atin ang Christ's humility ng mga nakapaligid po sa atin? Tignan po natin si David. Psalms chapter 51, verse 3. Sabi ron, for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Si David po ay nagkamali at nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, ayon po diyan sa salita niya, in Psalm 51 verse 3, hindi po siya nangatwiran. Bagkos andon yung pag-amin, andon yung kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po doon sa Psalm 51 verse 10 up to verse 12, ito po ang hiningi po ni David, ang pure heart and right spirit. Ang marka ng isang tao na kung saan taglay niya ang Christ's humility, number 2 is brokenness. Brokenness fosters a posture of humility and involves recognizing one's own sinfulness and weaknesses. Tingnan natin ang Psalm 51 verse 17. Sabi diyan, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. Ako po ay matagal na naging palalo. Mayabang, walang kinakatakutan, at walang nakakabawal sa lahat ng aking ginagawa.
isa pong ma-pride na anak. Dumating ang oras na ako po ay sa akin pong pagliliwaliw, sa lakas po ng tama, sa pinagbabawal na gamot at alak, gusto naming lumipad. Yung akin pong sinasakyan ay gumulong ng 3 beses. Lumipad ho kami sa tulay, bumagsak ho kami sa ilog, natahi po ako sa mata. Awa ng Diyos, buhay pa rin. At iba't ibang mga kabiguan sa buhay ang aking naranasan. Pero sa kabila po noon, tuloy pa rin po ako sa aking bisyo at kasamaan. Meron pong naghagis sa amin ng granada. Sa unang pagsabog, 3 namatay, 1 po ako sa nabuhay. Tinamaan po ako sa kaliwang paa. Pinagdugtong lang po yung aking paa, yung aking mga buto. 3 taon akong hindi nakalakad ng normal. At sa loob ng 3 taon na yun, wala akong ginawa kundi sisihin ng Diyos, bakit nangyari sa akin ito? Kung totoo kang Diyos, bakit nangyari sa akin ang mga bagay na ito? At wala rin akong ginagawa kundi magalit na magalit sa mga nagpasabog ng granada sa amin. Panay galit. Pakiramdam ko po, nung oras po na yon, wala na akong pag-asa. Pakiramdam ko, nung panahon po na yon, ako'y durog at sugat na sugat ang aking puso at ako'y hinang-hina. Hanggang dumating po ang pagkakataon, merong nagtiyaga sa akin na isang pastor na nangaral at nagbigay sa akin ng mensahe, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 up to verse 10. Hayaan niyo po, nabasahin ko po, sabi ron, or because of this surpassingly great revelation, therefore, in order to keep from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Tignan natin ang verse 9, sabi ron, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Alam niyo po yung simpleng word na yon ng Panginoon, naliwanagan ako bigla. At nakita ko po sa buong buhay ko, at ito'y ipinapangaral ko po sa umaga pong ito. Minsan, inaalaw ng Panginoon na maramdaman natin na tayo'y sugat na sugat ang ating mga puso upang makita natin at maalala natin na kailangan natin siya. Inaalaw ng Diyos ang lahat ng mga bagay po na yon upang kilalanin natin sa ating harapan, sa ating sarili, na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Marami ho sa inyo ngayon, magaganda ang mga suot, nakangiti, pero deep inside po, meron kayong iba't ibang mga iyak sa inyong mga buhay. Alam niyo po ba, isa sa aking natutunan, bakit tayo nanghihina? Inaalaw ng Diyos na tayo'y manghina upang malaman natin na merong Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Bakit ho tayo nawawalan? Para makita natin, maunawaan natin sa harapan ng ating Panginoon na merong Diyos na magpuprovide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Bakit po tayo nagkakamali sa buhay? Inaalaw ng Diyos ang lahat ng mga bagay po na yaan para makita natin na merong Diyos na nagtatama at nagbibigay ng bagong buhay. Nabanggit ko yan sapagkat kung tayo po ay mga perpekto na, nasa atin na ang lahat,
Hindi na tayo nagkukulang sa buhay. Abay, sa tingin ko, magagawa pa kaya natin mag-church? Magagawa pa kaya natin na tayo po ay tumawag sa ating Panginoon? Baka hindi na po eh. God allows trials in life to humble us and to teach us and to depend more on Him. At sa kabila po noon, tandaan niyo po, pag tayo'y tinutuwid ng ating Panginoon, God is in control in everything. Inaayos lang tayo ng ating Panginoon. Pangatlong bagay po na gusto ko pong ibahagi, mark of true humility is realness and authenticity. Humble people do not try to be something they are not. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Binanggit ko po ang verse po na yan sapagkat pag dumaranas po tayo ng hirap sa buhay, matuto po tayong magtiis, matuto lang po tayong magtiwala at magpakumbaba na lumapit sa ating Panginoon. Huwag po nating itulad ang ating sarili sa iba. Huwag tayong mainggit sa iba na sila'y umaangat ang buhay, yumayaman sa buhay. Huwag tayong mainggit. Binabanggit ko yan kasi minsan, maraming mga tao mahilig makipagpaligsahan. Nakita yung kanyang kaibigan, nakita niya yung kanyang kabarkada, na masyal sa ibang bansa, gusto niya, siya rin ay mamasyal. Kahit walang kakayanan. Post dito sa Facebook, post dito sa Instagram, para makita po ng buong mundo kung sino siya. Pero ito po yung realidad. Tinutuwid tayo ng ating Panginoon hanggang sa maliliit na mga bagay, tinitignan pala tayo ng Panginoon. Yung iba po, di baling maipangutang, mabigyan lang po yung kanyang luho. Maging simple lang po tayo sa buhay. Maging makatotohanan because simplicity as a reflection of humility. Pag nakikita mong nagpapatayo ng bahay, ang iyong kapitbahay, sabi mo, praise the Lord! Pag may nakita kang bagong sasakyan, ang iyong kapitbahay, ang iyong kapatid, salamat sa Panginoon, pinagpapala siya. Huwag tayong maiinggit, may oras ang Diyos para sa iyo. Kung ang pakiramdam mo ay nasa ilalim, ang iyong buhay, ang iyong kalalagayan ng iyong buhay, magtiis ka lang, lumuhod ka lang sa Panginoon, magpakumbaba ka lang, maging masipag ka lang, iaangat ka rin ng Diyos ang antas ng iyong buhay. Praise God. And number 4 is gratefulness to God. Gratefulness to God for every day and for all His blessings. Ano po sabi ng Psalm chapter 115 verse 1? Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Hanggang sa maliliit na mga bagay ay makita ng ating Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Naalala ko po ang Luke chapter 16 verse 10. Pag napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Ibig ko po sabihin doon, sa maliit na bagay ay marunong kang magpasalamat, i-glorify ang pangalan ng ating Panginoon, dadagdagan ng Diyos ang mga pagpapala para sa iyo. Sabi ho ng isang kapatiran, sister, brother, mayaman ka na. Pinagpala ka lubos ng Panginoon. Sabi ho ni brother and sister, hindi nga kulang na kulang pa nga. Hello? False humility po yan. Para ho bang takot na takot kayong utangan. Glory to God! Salamat sa Diyos, salamat sa habag ng Panginoon. Kapatid, pinagpapala ako ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Dapat ganun!
Ako po ay lubos na nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Mula sa putikan ng kasalanan, ako'y hinango ng Panginoon. Lagi ko pong inaalala yon para hindi ako maging mayabang. Inaalala ko lagi, ang title ko lang naman dati, drug addict. Ngayon, namamangha ako sa Panginoon, pinalitan niya yung title na yon na pastor. Lumipas po ang 10 years, 20 years sa inyong mga buhay. Sino po tayo noon? Alalahanin lang natin lagi kung sino tayo, kung paano tayo pinulot ng Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano tayo binihisan ng ating Panginoon. Hindi tayo magiging mayabang. Nung ako po ay nasabugan ng Granada at ako'y mamamatay na po, lumalabo na ang aking paningin. Naubusan na ako ng dugo. Simple lang po yung aking prayer. Sabi ko, kung totoo ka, Panginoon, di baling maputol ang aking mga paa, buhayin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo habang nabubuhay. Mula nung akin pong pinanalangin, yung simpleng prayer po na yon, bigla hong lumiwanag ang aking paningin. Ako po'y nakaharap sa inyo pong lahat. At ito'y pangarap ko rin, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon sa buong mundo. Sasabihin ko, ikaw ay buhay, ikaw ay nagbibigay ng bagong buhay, ikaw ay Diyos na totoo! Kahit pag ako po'y nanghihina, inaalala ko po yung senaryo ng pagtatagpo namin ng Panginoon kung paano niya ako binago. Hanggang sa maliit na bagay, pagkatiwalaan natin, o tayo ay manalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Gratefulness to God for every day and for all His blessings. Dadako po ako sa panglima, forgiving easily. You forgive easily because you appreciate what Christ did for you as a sinner. Meron nung magkapatid, isang panganay at isang bunso, sila po ay nag-away, sila po ay nagtampuhan, 10 taon hindi po sila nagkikibuan. Lumipas yung 10 taon na yon, nagkaroon ng problema yung bunsong kapatid. No choice, lumapit siya sa kanyang panganay na kapatid. Sabi niya, ate, patawarin mo na ako, sorry, kailangan ko ang iyong tulong. Sabi nung kanyang ate, alam mo, naaawa ako sa iyo eh. Noon pa nga lang sana gusto na kitang tulungan, yan lang yung hinihintay ko sa iyo, mag-sorry ka. Mga magulang at mga kapatid, baka hinihintay lang po yung sorry natin. Sorry sa asawa mo, sorry sa kapatid mo, sorry sa tatay mo, sorry sa nanay mo, sorry sa iyong anak. Pag nagawa natin ang mga bagay po na ito, ang Diyos ay nagbubukas ng langit at nagbubuhos ng mga gantimpala sa mga lalaki at babaeng merong mapagpakumbabang puso. Mamaya po, pag uwi po natin, pakawalan po natin yung makapangyarihang salita, sorry. Sobrang nagalit po ako doon sa nagpasabog ng Granada sa amin. Imagine po, kinimkim ko po yun ng ilang taon. At alam niyo po, sorry do sa word. Sabi ko, pag gumaling ako, re-resbakan ko ito, papatayin ko to. At lagi, araw-araw, yun ang aking binabanggit. Meron ako saklay nung panahon na yon, 3 taon. Sa tuwing naaalala ko po yun, sinisira ko po yung aking saklay, lahat ng mga nakapaligid sa akin, binabasag ko, nagwawala ako nung araw na yon. Pero unti-unti, ilang taon, binago ko ng binago ng Panginoon, hanggang ako po ay nagpastor sa isang maliit na church sa Nueva Ecija. Dumating yung pagkakataon, ako po ay magde-dedicate ng bata. Naku po, ninong yung suspect po na yon. Pero alam niyo po, nung nakita ko po siya, ganun pala pag binago ng Diyos. Imbis na galit yung naramdaman ko, nahabag po ako sa Kanya at naawa. At alam niyo po, ang aking ginawa, during child dedication service,
Ang naging mensahe ko po ay forgiveness. Hindi tayo magiging matagumpay na maghahandog ng batang ito, sabi ko, at hindi tatanggapin ng Diyos ang ating paghahandog pag meron tayong galit sa puso. Alam niyo po, nung oras na yon, pinanalangin ko po yung tao na yon at pinatanggap ko sa Panginoon. Ako po'y malayang malaya sa oras na ito. Kaya po, pag nakitaan tayo ng Diyos, ng Christ humility, ano po yung number 3 po natin? The reward of humility. Bakit po nilagay ko po yung rewards of true humility? Sabi po ng Jeremiah 17 verse 10, I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ngayon, ano po ang reward ng Panginoon of true humility? Number 1 po is God's blessings and favor. Napaka-basic pero maganda po na ito po ay maalala ho natin. Humility opens the doors to divine blessings and favor. Ibig ko pong sabihin, pag tayo po ay nakitaan ng ating Panginoon ng Diyos, na taglay-taglay natin sa buhay, araw-araw ang Christ humility, pabor at pagpapala ang ibubuhos ng ating Panginoon. Tingnan po natin ha, may example po ako. 1 King chapter 3, beginning verse 7. Sabi ron, now, ito po yung prayer ni Solomon. Sabi niya, now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Sabi niya, hindi ko kayang pamahalaan yung ginagawa ng aking tatay na si David. Nagustuhan ng Panginoon ang napakamapagpakumbabang panalangin. Sabi po ng Panginoon, dahil diyan, pagkakalooban kita ng pagpapala at pabor. Yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibibigay ko pa sa iyo. Mga magulang at mga kapatid, pag nakita ng Diyos na taglay-taglay natin sa buhay araw-araw, ang Christ humility, bumubukas ang langit at ang Diyos ay nagbubuhos ng maraming himala, pabor at pagpapala araw-araw. Tingnan po natin, number 2 po is humility pleases God. 1 King chapter 3 verse 10, ito po yung karugtong po nito. Sabi ron, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Inuulit ko po, sabi ko kanina, nagustuhan ng Panginoon si Solomon sa kanyang napakamapagpakumbabang panalangin. Sabi ng Panginoon, yung mga hindi mo pa hiningi, ibibigay ko pa sa iyo. Hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo hiningi ang kamatayan ng iyong mga kalaban, ibibigay ko sa iyo at wala kang magiging katulad na hari. JIL people, pag na-please natin ang ating Panginoon, nakita ng Diyos ang ating kapakumbabaan, hindi lamang po tayo ipagpapalain, kundi lahat ng ating pong mga panalangin ay Kanyang sasagutin. At hindi lamang po yun, yung mga bagay na hindi pa natin ipinapanalangin dahil hindi maabot ng ating mga isipan, ibibigay pa rin ng Panginoon. Mabilis na lang po ako. Number 3 po, the Lord give a greater grace. Great grace is only reserved for humble people. James chapter 4 verse 6, ito po yung ating pong text, but He gives us more grace. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Matthew chapter 5 verse 5, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Pinapaalala po ng mga verses po na ito, walang makakapasok sa langit na taong ma-pride. Bagkos pinagpapala pa at binibiyayaan ng Panginoon ang mga taong humble. And then number 4 and last, ano po ang reward ng Panginoon sa mga mapagpakumbaba ang puso? Promotion. Humility brings promotion. Proverbs chapter 22 verse 4, true humility and the fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Ano sabi ho ng kabisado natin na Matthew 23 verse 12? Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas o ipupromote. Sa akin pong conclusion, when we have Christ's humility, we learn to be content in life. Yan daw po yung matututo tayo na makontento sa buhay, hindi na tayo magiging makasarili, hindi na tayo magiging mayamang, at hindi na magiging mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Sapat na sa akin ang pag-ibig ng Panginoon ay sa akin, di baling wala sa akin ang lahat ng yaan. Pangalawa po, when we have Christ's humility, we lose our appetite for the world. Wala na pong dating sa atin, pansinin man tayo o hindi man tayo pansinin ng mundo, hindi na tayo nasasaktan. Wala na sa atin yung palakpak ng tao. Sabi ko ng Galatians chapter 1 verse 10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or I am trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. We lose our appetite for the world. And last, when we have Christ's humility, we will be strong in life. Magiging matatag tayo. Sa umaga pong ito ay magpasiyasat tayo ng ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Na sa mga nagdaang mga araw, mga oras, baka pumasok sa ating puso, sa ating isipan ng pride, arrogance, pagmamataas o kayabangan, o kasalanan sa Panginoon, sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating pamilya. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataong manalangin ngayon, dahil ang Diyos ay may inilaan ng mga dakilang bagay sa ating pong lahat, himala, kagalingan, pagsagot sa panalangin. Pero, ang lahat ng ito ay hindi natin matatanggap kung merong nakikita ang Panginoon na kahit gatiting sa ating mga puso na pagmamataas at kasalanan. Tingnan natin, Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pero, basahin natin, di natin nababasa ang verse 25. Sabi rin sa verse 25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kailangan daw po, bago mangyaring dinggin tayo ng Panginoon, magpatawad muna tayo kasi hindi tayo patatawarin ng Panginoon pag tayo po ay hindi nagpapatawad. Pag hindi tayo pinatawad ng ating Panginoon, mananatili sa ating mga puso ang kasalanan. Pag nanatili ang kasalanan sa ating mga puso, ano sabi po ng Isaiah 59 verse 1 and verse 2? Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Verse 2, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Bago po tayo humingi sa Panginoon, bago po tayo humiling sa ating Panginoon, tayo muna ay dumulog at magpasiyasat sa harapan
ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Psalm 51 verse 10 up to verse 13. Nang nagkasala po si David, ito po ang hiningi niya sa Panginoon. Sabi niya, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Verse 11, "Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgression your ways, so that sinners will turn back to you." Taas po natin ang ating mga kamay. Kung meron man po tayong naiisip at nakikita ang Panginoon na karumihan sa ating mga puso, pagmamataas sa Panginoon at sa harapan ng ating pong mga nakapaligid, sumambit lang po tayo ng panalangin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sumunod po kayo sa maikli kong panalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa umaga pong ito, sa umaga pong ito, sa araw po na ito, sa araw po na nagpapakumbaba po ako, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad humihingi ng sa lahat ng kasalanan sa lahat ng at mga pagkukulang ko sa iyo. at mga pagkukulang ko sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo Ako'y nananalig, ako yan. sumasampalataya. Sumasamba Ikaw si Jesus ikaw si Jesus ay namatay, ay namatay, ngunit nabuhay ngunit nabuhay para sa akin. para sa Binubuksan ko ngayon binubuksan ang aking puso. ang aking puso. Pumasok ka. Pumasok Mula ngayon, mula ngayon. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay, ng aking buhay, ng aking espiritu, ng aking spirit, at ng aking pamilya. at ang aking Mula po ngayon, mula po ngayon ang aking pangalan ang aking pangalan ay isulat mo ay isulat sa mo aklat ng buhay sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Meron ho ba kayong mga pinagdadaanan sa buhay sa inyong pamilya? Or di naman kaya ikaw ay nag-iisa, ikaw ay nagre-represent ng iyong pamilya, sambitin niyo po ngayon sa harapan ng Panginoon. Meron ho ba sa atin na namumroblema sa pinansyal na kailangan mong i-provide ngayong linggong ito? Lord, buksan niyo po ang langit. Please. Ano man po ang mga sinasambit ng iyong mga anak, pakinggan niyo po, Panginoon. Sa mga napanghihinaan, Panginoon, nawawala ng pag-asa, palakasin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng isang malinis na puso, pure heart, at tamang spirit sa iyong harapan. Ibalik niyo po, Panginoon, ang panibagong lakas sa mga lalaki at babaeng nagtitiwala sa iyo. Magpasalamat na po kayo sa Panginoon sapagkat sa umagang ito, merong ginawa ang Diyos! Taas po natin ang ating mga kamay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, bine-bless ko po lahat ng inyong mga tubig, ang lahat ng inyong mga tinapay, kasama ng inyong mga hanap buhay, ang inyong mga trabaho. Kasama ng inyong mga lupain, ng inyong pamilya, patnubayan kayo ng Panginoon at pagtagumpayin. Taglayin ng bawat isang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen at amen at amen. God bless po sa atin lahat. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.